Maripet, tangible, di ba? Ibig sabihin, mas madaling i-measure kung leader na. Eh di, o sige nga, present ka nga. O, pag nag-present, leader ko na to. Yeah. Kesa tingnan mo, kesa isipin mo, broad-minded ba yan? O isipin mo, ganyan, di ba? So, ganun ka-simple. Para malaman kung leader. O ma'am, turuan ko kayo. Ano yung ginagamit ng team namin para madaling mag-present? Kasi duplication eh. Pag may approach ako, di ba? Pag may approach ako, pag madaling maduduplicate ni ma'am, madaling maduduplicate ni ma'am. Halimbawa, siya ang upline. Diba, si mamang upline, madali niya maduduplicate, madaling maduduplicate ng consumer. Ito po. Bigyan ko po kayo ng idea. Okay, ang tawag po dito, 3R, 3R. Alam niyo po sa team namin, yung AAA, puro ganito. Madaling maalala kasi yung mga points, madaling i-remember. Diba, 3R, 3R. Ano yung 3R, 3R? Una po tayo, yung unang 3R. Yun yung reasons. Bakit ako? Ma'am, ito pang mindset na rin. Reasons, di ba? Bakit ako nag-networking? Sige, ganito. Ano po ba yung mga reason? Bakit maganda networking? Deepest why. Deepest why. Una, first reason po, ROI. Alam naman po natin ibig sabihin ng ROI. Return of investment. Naniniwala po ba kayo na lahat tayo dito investor? Naniniwala po kayo? Lahat po tayo investor. We may not be investing money, but we are investing time and effort. Yung pagpunta nyo rito, effort yan. Yung pakikinig nyo, effort yan. Pwede naman kayong matulog, diba? Diba? Yung pag-upo nyo dyan, time yan. Diba? Sa lahat po ng ginagawa natin, time and effort. Ngayon, ito po. Pag pinag-usapan ng ROI, ang natatawa ako, bakit yung iba, traditional business instead of network marketing business? Ito tanong ko po sa inyo, magkano mag-start ng isang business? Halimbawa sa Pilipinas po. Diba? Bago ka magkaroon ng business, dapat magkaroon ka muna ng complete registration. Nandyan yung SEC, DTI, kahit barangay permit meron, mayor's permit, lahat. Diba? Sa mga registrations pa lang, ma'am, magkano na po yung ini-extend mo? Kulang-kulang 10,000 na yan. Oo, 10,000. Diba? Thousands na po ginagastos mo. Nag-spend ka ng 10,000, may business ka na ba? Wala. Business registration pa lang. Business ka na, business registration pa lang. O wala ka pang business papers lang ang meron. Wala pa. Siyempre, para magkaroon ka ng business, ano pa, bukod sa registration, dapat meron kang sariling office or pwesto. Sa Pilipinas po, magkano mag-rent ng isang office? Mahal. Sabihin po natin, kasi hindi lang naman po rent. 6,000. Hindi lang naman po rent ang pinag-uusapan sa office kasi. May renovation pa yan. May utilities pa yan, di ba? Yung kuryente, ganyan, lahat ng bayaran. So sabihin po natin, ma'am, nag-i-spend na kayo ng at least 100,000 hanggang 500,000. Or even millions ang gagastusin para sa rent or para sa renovation. Siyempre, dapat yung office mo may equipments pa yan. Sa equipments pa yan, ma'am. Halimbawa, computer, POS, yung point of sale. Magkano? Minsan gagastos ka na ng ating bago ka magka-business. Ngayon po, meron ka na, registered ka na, ready to operate ka na, meron ka na ring office, kompleto na equipments mo. Ready to operate na, di ba? Pero may isa pang kulang. Kailangan meron kang hindi naman pwedeng wala kang empleyado. No? Halimbawa, ganito, business. Ikaw na yung taga-bukas ng pinto, ikaw pa yung taga-benta, tapos pagpalis, ikaw pa yung taga-sarado, tapos ikaw pa yung magwawalis. Nag-business ka pa, di ba? Sana nagtrabaho ka na lang din. Para pinapatay mo yung sarili mo. O ngayon, nakikita nyo po, you are spending at least 100,000 to 5 million before magkaroon ka ng isang traditional business. Tapos magkano po ang return of investment? Kumita ka nga ng 100,000, sabihin natin sa isang buwan, 100,000. Eh yung mga empleyado mo, magkano binabayad mo? Yung kuryente mo, pumapalo ng 10,000 to 15,000. Yung renta mo, pumapalo ng 20,000, di ba? So isipin nyo po, sa 100,000 mo na in-income, ang kikitain mo lang at least 10,000. Eh kung nag-spend ka ng 5 million, kailan pa yung balik kung pa 10,000 ang income mo every month? Ugod-ugod ka yun. Kumusta lakas mo? So isipin niyo po, bakit traditional business? Bakit hindi network marketing? Bakit? Sa business po natin, in global, magkano pong registration? 7,980, di ba? Tanong ko po, sa 7,980, registered ka na ba? Registered ka na. Minsan nga yung registration mo, abutin pa ng 3 weeks hanggang 3 months eh. Eh sa atin po ma'am, 3 minutes lang, registered ka na basta may internet ka. Di ba? Basta may code ka. So okay na ba yung registration? Pagdating po sa office, kailangan mo pa ba mag-rent ng office?
Hindi na, you can do your business online at home. Or, ito po, meron po tayo ditong office. So, pag tinanong, saan ang office mo? Dito. Diba? Ngayon, syempre, pag hindi ka pa registered, hindi mo office to. Hindi lang po yan, hindi lang ito. Lahat ng places all over the world may office ka. Sa Nigeria may office ka. At pag pumili po yung in global ng office, hindi po pipitsugin. Maganda po talaga siya ka-develop po. Diba? So kung gaano kaganda yung office natin sa Ortigas, hindi man ganun kaganda. Halimbawa sa Nigeria, hindi ganun kaganda. Pero yung level po nun, parehas na level. Kumbaga yung magandang standard ng Pilipinas, medyo mas mababa yung magandang standard ng Nigeria. Kaya po yung ganung office sa Nigeria, kinamamanghaan na yun. Diba ganun po mag-office ang global. So tanong ko po, okay na ba yung office? Check na yan. Hindi lang isang office meron ka. Marami. Sa lahat ng branches, nationwide and international, may office ka. Pangatlo, staff. Kailangan mo ba ng staff sa business natin? Hindi. Kailangan mo ba ng empleyado? Kailangan ba? Kailangan, yung mga leaders. Pero, Leaders. you don't call them employees. You call them business partners. Partner sa social. So, ang kagandahan po, ma'am, pagka sa ano mo, traditional business mo, ikaw ang magbabayad sa empleyado mo at least 8,000 per month. Eh sa business po natin, sila pa magbabayad ng 7,980 sa'yo para magtrabaho pa sa ilalim mo. Like me, I have more than 12,000 employees under me. Pero hindi sila employee. Downlines ko po sila or business Business partner. partner. So isipin niyo po ma'am, yung 7,980. Diba? Yung goodness ng 100,000 to 5 million, sa 7,980 meron ka na. Bakit ang hirap pa mag-register para sa tao ng 7,980? Ba't mas pipiliin pa yung traditional business? Pangalawa po, bukod dyan, bukod sa mga ganitong advantage na meron ka pang products. Magkano yung products, di ba? 6,300 to 7,800 worth of products pa. Bukod doon, meron pa pong benefits, may scholarship pa, meron pang medical check-up, lahat-lahat yan. So isipin niyo po ma'am, nasaan ang return of investment? Nasa traditional business ba? O nasa network marketing? O ma'am, siguro po kung typical na tao kausap niyo sa tingin niyo ba, hindi mindset dyan na lang. Diba? Or halimbawa po, sabihin natin, bukod dyan, i-try naman po natin i-compare yung ROI ng isang employee. Sa Pilipinas na setting na lang po yung gagamitin ko kasi hindi ko po alam yung setting dito sa Japan. Kung magkano yung mga minimum wage, pakiramdam mo, mas malaki po siguro. Sabihin na lang natin Pilipinas na setting, ang empleyado, yung 15 days mo, magkano pa yung income? Or pang 15 days, minimum, sabihin po natin kikita ka dyan ng at least 6,000. Diba? Kung sa pesos po kung walang tax. Kung walang tax. Paano kung may tax po? Sabihin na lang natin, sige, malinis mo nang makukuha yan. Sabihin po natin, ma'am, nag-networking ka. Sabihin po natin sa business natin, ma'am, nakapagdala ka ng dalawa. Magkano agad? 2,500 agad yan. Tapos yung dalawa po, sabihin natin nagdala ng tig-dalawa. Sabihin po natin, in 10 days nangyari yan. Eh di may 5 days ka pang sobra. Ang income mo, 5,500 na. Eto tanong ko dito. Di ba, kailangan mo ba ng baon dyan everyday? Kailangan mo ba ng pamasahe? Paano kung prospect mo sila online? Eh eto ma'am, sa 6,000, syempre may bawas yan. Pamasahe ko, pagkain ko araw-araw. Minsan ang natitira na lang 2,000. Ito po ang puhunan mo, load. Ang puhunan mo, internet. Yun lang. Diba? Eh paano po pag dumami na yung tao sa ilalim? Yung 6,000 pwede mo kitain sa isang araw. Kagaya po ako, nag-average po ako na at least 12 to 18 sa isang araw. Tinitignan ko po mama within next year po pag nag-start yung Port Harcourt natin. Kasi sobrang laki pa po ng strong leg ko eh. Papalo po ng 500,000 yung may income ko every month. So ma'am, yung 6,000, what is 6,000 na kinikita 15 days? So kung titignan nyo po, nasaan yung return of investment? Ng effort at time mo. Nasa employment to, nandito. Ma'am, pero pag kayo po nagdi-discuss o as a leader na, syempre hindi ko na kayo para baliwin pa, baliw na kayo sa inyo. Sample lang yun ang pag- Ganito ma'am, parang tinuro ko na sa inyo kung paano present. Ngayon po, kung kayo syempre may kausap, pagka businessman or medyo may kaya, ito yung linya mo. Pero pagka employee na ordinary, ito yung linya mo. Pili ka na lang, di ba, kung sino yung market mo. So number 1 po, ROI. Pangalawa po, residual income.
Pag sinabi po natin residual income, sa tingin ko naman po alam niyan. Pag sinabi natin residual income, yan po yung income na dire-diretso. Pasok ng pasok, diba? Yun po yung kabaliktaran ng temporary income. Sa residual income, kahit wala ka na pong gawin, may papasok pa rin sa'yo. Alam niyo po, marami sa atin gusto yan. Why? Lalo pa po mga Pilipino, minsan may pagkatamad po talaga tayo, di ba? Mas gusto natin, walang trabaho pero may income. Diba? Mga wise. O, diba? Ito po isipin nyo nga. Pagka empleyado ka, alam niyo po kasi karamihan, bakit hindi na-experience yung residual income? Kasi po, calling sila sa employment, hindi lang po sa employment. Alam niyo po, marami kasing tumitingin sa networkers na parang against tayo sa mga employees. Lagi ko pong sinasabi, hindi po ako against sa mga employee. Okay maging employee. Ayos maging empleyado sa ngayon. Pero, huwag ka sana maging employee for the rest of your life. Diba? Tama po ba? Yun po yung lagi kong sinasabi. Okay maging employee, hindi po ako nang mamata ng mga empleyado. Diba? Pero huwag po sana tayo maging empleyado for the rest of our lives. Sana tumigil yan. Kaya po, hindi po sa employment nakukulong ang mga tao. Alam niyo po kung saan nakukulong? Ito po yung tinatawag kong employmentality. Sa mentalidad po na dapat maging empleyado ka na. Yun nga eh. Kung maging empleyado ka nga, walang problema yan. Walang problema, hindi po tayo namamata ng mga empleyado, sinasabi ko nga. Pero huwag ka sana maging empleyado for the rest of your life. So para makatakas ka sa employment, ang dapat mong baguhin yung mentality. Kaya tinawag kong kulong sa employmentality. O, paano mo malalaman? Ito po, maganda to kasi dito nyo na rin makikita yung karamihan ng mga karamihan ng mga complaints ng tao. Pag kinausap mo sila sa networking, alam mo karamihan sinasabi, ko po kung na-experience nyo to. Pero ayoko mag-networking kasi ang kumikita lang dyan yung nasa... na-experience niya. Lagi sinasabi. Ayoko mag-networking kasi ang networking trabahong... Tama. Ay, hindi pa. Hindi pa yan. Trabahong tama. Di ba sinasabi ng iba? Hindi Trabahong nga tama. hindi pa nila alam eh. Oo, ngayon nga, ito nga po. Ayan ang sintomas. Pagka ang tao kulong sa employmentality. Kulong sa... Okay po, sige. Kasi alam nila ang employment masipag. Sa Pilipinas na setting po ulit, pinakamayamang kilala natin. Sa Pilipinas. Si ano? Pinakamayaman. Henry C. Si Henry C. Sabi mo natin sa Henry C. Sige. Alam niyo, na-experience ko to, ito yung sagot ko sa tao. Sabi sa akin na yan. Kasi nasa taas lang yung pagkikita. Sige, sabi ko, sino bang pinakamayaman tao kilala? Henry C. O sige. Si Henry C po, hindi lang isa kumpanya niyan, maraming kumpanya yan. May SM yan, SM Development Corporation, Banco de Oro sa kanila din. Real estate. Real estate, yung SMBC nga po, Development Corporation. Lahat yan, SM Foundation, SM, kahit sabihin mong SM Foundation, kahit foundation yun. Business, ano pa rin yun. Kasi isipin niya, lahat po ng kumpanya niya, C. Marami, puro C din yung mga president. May mga president yan. Isang president para sa SM, isang president para sa ganito, sa BDO. China Bank sa kanila rin po. O ngayon, under sa mga president na yan, ano? Vice President, siyempre. Under sa Vice President, may mga managers or department heads. Sa accounting, may department head, may manager. Sa marketing and sales, may manager, di ba? Sales and marketing manager. Okay? Tapos bukod po dyan, sa mga manager, merong mga assistant manager. Diba? Under po sa mga assistant manager na yan, siyempre merong mga supervisor pa. Supervisor muna. Oo. Bago. Bago. Interaction lang. Paki-sign lang ito, ibibigay ka dito sa sponsor. Ay, sige. Dito. Ako artista. Artista na talaga. Oo nga eh. Ibang-iba. Thank you. Diba? So, ayan, under ng mga supervisors, dun lang yung mga ordinaryong empleyado. Nakakatuwa, yung kausap ko po, tinanong ko, ano bang position mo? Hindi man lang pala siya supervisor, employee lang niya. Sabi niya, ordinaryong empleyado. Pag tinanong ko, magkano bang ini-income ng isang ordinaryong empleyado? Mga nasa 15,000? Mataas na po yung 15,000 na hindi po yung minimum wage ng Pilipinas. Sabihin po natin 15,000 pesos. Pasensya na po kasi Philippine setting yung ginagamit ko. Convert nyo na lang sa Japanese setting kung gusto nyo po. Magkano ba minimum wage? 400 po, 400 plus. Per hour? Per day? Per day. po, 8 Per hours day. po yun. Almost 500 lang isang araw sa atin eh. 485 yata. ganun po. Nagkulang pa rin, ano? Per day. So, ibig sabihin, yung kung magpa 500, yung 15 araw mo, May ano pa yun, nasa mga 5,000, SS, 6,000. tatanggalin pa yung SS, di ba? so sa isang buwan mo, pumapalo ng 12 to 13,000 po. Yung minimum.
Pero may mga kaltas pa po kasi. Hindi, ibig sabihin, Tsaka may mga kap po kasi yun. Oo. Bali, ano lang siya, times mo lang yun sa mga 20 days. 24. Mga 6 days a week. O yan, sabihin po natin. 22. Oh, 15K. Ngayon po, pag supervisor, syempre tataas ng konti yan, mga nasa 25,000 na yan. Supervisor position eh. Supervisor na. Oh, pagka assistant manager, syempre po, nagta-35 na yan. Manager na. Pagka manager po, syempre sa manager, merong mga kumikita at least 60,000. Syempre pag vice president, si 6 digit na po yan. May mga nag-100,000 na po yan. Di ba? Pag president, syempre po, quarter of a million, 250,000 pesos yan. Per month. Ito po tanong ko si Henry, magkano po yung kinikita? Bibili yung hapon. Ito po nakakatuwa. Yung kausap ko nandito. Diba? Yung kausap ko nandito, empleyado siya. Ang reklamo niya, yung nasa taas lang daw ang kumikita. Kung magreklamo, akala mo hindi ganun yung nangyayari sa kanya. Tama? Pwede bang mas mataas kitain mo kasi supervisor mo? Pwede bang mas mataas ang kitain mo kaysa sa manager? Sa assistant manager, sa presidente? Baka mag-resign yan, maging ordinary empleyado na lang din. Diba? So yun nga po, pag nasa employment mentality ka kasi brainwashed ka, akala mo, yung sistemang sinusunod mo, hindi ganun. Isipin nyo po, nagreklamo niya, nasa taas nasa taas ang kumikita. Kung makapag-react pa, akala mo krimen yung nasa taas lang ang kumikita. O kung krimen po yun, edi mas criminal to. Magkano naman binibigay sa'yo, magkano kinikita niya? Tama po ba? So yun po, brainwash nga kasi. Pangalawa, sinasabi trabaho tamad. Ayun po kasi trabaho tamad. Ito po maganda kasi pagka sinasagot nyo, parang no-open na rin yung mind nila eh. Diba? Yung ano lang, tamang argument lang, tamang debate lang. Facts naman yung binigay mo eh. Diba? O ito po, trabaho tamad. Tanong ko, anong ginagawa mo? Sa trabaho mo as an ordinary employee. Lahat. Ako ng oras. Lahat. Kahit na hindi mo trabaho, ginagawa mo para lang makasipsip ka, para lang makapromote eh. Eh ang supervisor, ano ginagawa? I-supervise lang. Ang assistant manager, anong ginagawa? Nag-assist lang. Based from the word itself. Sumisip-sip lang sa manager. Yung manager, anong ginagawa? Wala, taga-tingin lang or kung ano man report. Vice President, taga-report sa President. President, ito si Henry, siya anong gagawin? Papapirmahin lang. Anong ginagawa nito? Pumipirma. Ikaw ang dami mong ginagawa. Pero sino pong makapagsabi sa ating tamad si Henry? Eh, taga-pirma lang siya, wala siyang ginagawa. Diba? Tapos nagre-reklamo ka na pag kumikita yung nasa taas, tamad. Diba? So hindi po nila nakikita kasi nga kulong sila sa employment. Kaya hindi nila nakikita na yung nangyayari din. Ganun din. So okay na po ba yung second point natin, residual? Ito po yung pangalawang R. Yung pangatlong R, sa 3R natin, retirement. Retirement. Sino po sa inyo ready na mag-retire? Wala pa. Wala pa. Alam niyo po, Ako ready na. ako po ewan ko kung sa sarili ko, OFW po kung makaklasify. Kasi di ba lagi nga po ako nasa ibang bansa din. Naumpisa po ako napunta ng Africa, 18 years old. Pero hindi naman po straight. Minsan 3 months sa Africa, tapos balik. Ang dami po mga Pilipino na ingit sa akin. Pag dumarating daw po ako doon, ang ginagawa ko lang every weekend, nagbabasketball. Tapos parang hindi nila nakikita yung stress sa akin, di ba? Tapos alam niyo po, ang dami ko pong kaibigan. Actually, kasi ako pinakabata noon eh, nung nagpunta ako. Ang kaibigan ko po ngayon, 24 ako, ang kaibigan ko nasa mga 40 plus, 50, ganyan. Sa Nigeria, kasi po karamihan po doon medyo may mga edad. O ngayon po, tanong ko sa kanila, bakit hindi ka pa makapag-retire? Tito, bakit hindi ka makapag-retire? Ang dami ko po sa kanilang tinatanong, bakit hindi ka pa makapag-retire? 67 years old ka na. Alam niyo po, dalawa lang yung sagot. Una pong sagot nila kasi maliit pa yung sahod ko, wala pa akong ipon. Tama po? Savings. Kasi po pag maliit, syempre hindi pa kaya umuwi. Alam niyo po yung pangalawang sagot? Dalawang sagot na lang, yung second answer po nila. Kasi malaki pa yung kita ko, sayang naman. Meron. So mapaliit yung kita, hindi makapag-retire. Mapalaki yung kita, hindi pa rin makapag-retire. Sayang. Kaya lang nga magre-retire. Bakit? Kasi po, hindi nila maiwanan yung malaki. Kasi pag tumigil sila magtrabaho, wala na. Wala na rin pera. Ito po tanong ko. Retirement. Bakit maganda ang retirement? Figure po. Bigay kayo sa akin ng figure. Pagka 100,000 po ba sa isang buwan, wala kayong ginagawa, kumikita kayo 100,000 sa isang buwan, okay na po ba? Siyempre. Okay. Oh, sa iba po, syempre, siguro maliit yan. Sabihin po natin Depende sa'yo, sa at saka yung lifestyle. mga nasa downline nyo, sa tingin nyo po 100,000 okay na? Sa
sa isang buwan. Wala kang ginagawa, hindi ka na nagtatrabaho, bahay ka na lang. Retirement plan. Kumikita ka ng 100,000. Every month. Pwede na. Sabihin na lang po natin, ito muna. Tama pa eh. Wala na silbi yung 100 pagtanda mo. Sabihin na lang po Sa akin, natin. okay. Pwede na. Hindi, sabihin na lang po natin, basic lang naman eh. Pwede pa naman po dumami yan. Ito po, sabihin po natin, retirement ang pinag-usapan natin na, pero sabihin natin gusto mong kitain yung 100,000 sa isang buwan ngayon habang nagtatrabaho. Sa Pilipinas na setting po, yung 8 oras mo ng trabaho, tapos mag-overtime ka pa ulit ng 8 oras. Tapos yung 8 oras na lang na itutulog mo, kalahatiin mo na lang. Mag-overtime ka pa ulit ng 4 na oras. Bali, 20 oras ka nang nagtatrabaho. Sa tingin mo ba kikitain mo yung 100,000? Di pa rin. Kasi mag-isa lang gumagawa. Diba ma'am? O ngayon, turo ko po sa inyo. Ito sa retirement, ito yung maganda. Kasi ito talaga yung strategy namin. Paano tuturuan namin? Actually, sa Nigeria, ang baliwan po namin sa retirement video. Sabihin po natin dito, maliit yung 100,000 sa Japan. Sabihin po natin, at least 300,000. Pwede na ba? Pwede na. Pwede na O, yan. mag-upisa po muna tayo sa 100,000. Okay. Okay. Naglapad ba yan? Ito po parang mga nasa... Hindi, 36 na lang ang palit niyo yun eh. Oh, 36 na lang. Sandaan lapad. Hindi, nasa 30. 30 ka na sa doon. O, ganito po ma'am. Sige, sige. Sige po, sabihin natin 100,000. Paano? Ang 100,000. 100,000 pesos. Paano? Di ba sa global po, pag ito ka, ilan ang kailangan mong dalhin? Dalawa lang. Pagka nag-register ka, ilan ang kailangan mong dalhin? Dalawa lang. Dalawa, di ba? Binary po tayo eh. Dalawa lang. Okay. Ito po maganda. Halimbawa si Mama Maripet. Instead na i-register mo yung ibang tao, pwede mo pang i-register yung sarili mo. Maripet 1, Maripet 2, Maripet 3. Marami pa nagtaong pagka dinidiscuss ko ito, sinasabi nila, kala ko ba isa lang, tapos ngayon tatlo na. Makinig po muna kayo, di ba? Pwede namang isa lang eh, wala namang problema. Pero ano pong advantage pag mas marami? Sino po ba dito yung nakapitong account? Ano pa? 1, 2, 3. Wow, ganda po. Yan ang the best talaga. Siyempre, tapos bago ka maglagay ng iba, ilagay mo pa ulit yung sarili mo, di ba? Maripet 4, 5, 6, 7. Ano pong advantage ng Mate ito? Bakit maganda? Wala po. Sa umpisa hindi nyo pa po makikita eh. Kaya mas po. Pag tumagal-tagal po, doon nyo makikita yung kagandahan. Why? Yes. Ito po, ilang tao na kailangan mong dalhin? Kung isa ka lang, dalawa lang ang kailangan mong dalhin. Pero ngayon, 8 ka na, ito ka na. So ang kailangan mong dalhin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tanong ko po, kaya nyo ba magdala ng 8 tao? Siyempre naman, hindi ko naman po sinasabing right now. Pwede naman naman Di ba ma'am? Hindi naman right now eh. Unti-untiin. Kasi po, kung wala kayong nakilalang 8 tao sa tanang buhay nyo, di ba malaking problema po yan. 8. Di ba ma'am? Hindi, kahit, hindi, ito po kaya ko kayong bigyan ng retirement plan ma'am, within 2 years. 2 years. 2 years kikitain nyo na yung 100,000 at least nang walang ginagawa. Paano? Mahaba pa po yan 2 years ma'am. Mahaba pa yan. How? Conservative very conservative. Ito po, yung 8 tao sa ilalim nyo. Di ba? Pag nagdala yan ng tigi-tigisa, Okay, thank you po. magkano po ang i-income nyo? Hindi ano yan hindi isang tao lang. Sabihin natin 8 grupo sa ilalim mo. Di ba? Halimbawa, lahat ng taga dito sa Tokyo, isang grupo. Lahat ng taga Nagoya, may kakilala ko doon, isang grupo kayo. Tapos lahat ng mga kamag-anak ko sa Pilipinas, sa probinsya namin, isang grupo kayo. Lahat ng kakilala ko sa Manila, isang grupo kayo, pagsasama-samahin ko. So, posible pong makabuo kayo ng 8 grupo, di ba? Tapos yung isang grupo po na magdadala lang ng at least isa sa isang buwan, mahirap ba yun? Grupo yun Imposible nga isa lang ang dadalhin yan. Alam niyo po yung mahina kong grupo sa Nigeria. Yung pinakamahina ko pong grupo, 12 ang dinadala sa isang buwan. Mahina po yun yung inactive na grupo. Kumbaga, gising, parang yung natutulog pa. Posible naman po, di ba? O ngayon po ma'am, pag may yung 8 grupo mo, tigi-tigi sa dinala. Magkano ang income mo? Ito pong nasa taas, magkano kikitain? Pag hinati mo yan, 4 sa kaliwa, 4 sa kanan. So 1.5 times 4. 6,000. Itong number 2, hatiin mo. Dalawa. So meron tong 2 pares. Ito rin may 2 pares, so 4 na pares din. So yung 2 at 3, kikita po yan ng 4 na pares din, which is 6,000 ulit. Itong 4, isang pares, di ba? 5, isang pares din. 6,
6, isang pares din. 7, isang pares din. So, 4 na pares ulit, 6,000. So, may tatlong 6,000, magkano income mo? 18,000. Ay, 18,000. Slow. 18,000, ma'am, di ba? Yan po, pag merong lang 8 sumali. So, ibig sabihin, para ma-reach mo yung 100,000, ilan ang dapat sumali bawat isang grupo? 6. Ibig sabihin po, ito target nyo, ma'am. Bumuo ka lang ng 8 grupo na magdadala ng at least 6 sa isang buwan. Sa isang buwan. So, natutulog kasi yung iba. Kikita ka na ng 108,000. Wow. Paano kayo gigisingin? O ma'am, ito po. Kung tulog na, mahirap gisingin, di ba? Gisingin talaga. Ngayon po, para magising sila, magbuo ka ng ibang grupo na kumikita. Pag kumita yung isang grupo na yan, sabihin mo, nauna ka rito pero mas malaki pa kinikita nito, hindi pa magigising yun. Di ba ma'am? O ito po, maraming paraan para gisingin niya. Pero ito lang po, ibig sabihin ma'am, halimbawa, yung 8 grupo, magbuo ka ng isa sa loob ng 2 buwan. 2 months, isa. 2 months, isa. 2 months, isa. 2 months, isa. Di ba? Ibig sabihin po ma'am, 16 months. 1 year and 4 months. Nakompleto mo na yung 8. Sabihin natin medyo makupad ka pa. 3 months, isa. 3 months, isa. 3 months, isa. 24 months. 2 years. Ibig sabihin, makukumpleto mo na yung 8. 3 months sa isang grupo lang. Lahat na makukuha ko, itong grupo muna na to. Sige, tulong-tulong tayong dalawa. O. Imagine niyo po, after 2 years, kumpleto mo na yung 8 na magdadala ng at least 6. Ito po tanong ko. Sa tingin niyo po ba magpapadaya yung downline mo? Sa tingin mo ba gusto niya ikaw lang kikita ng 100,000? Siya hindi. Siyempre gusto niya kikita din siya ng 100,000. So anong gagawin? Ito po, tinuro ko sa inyo, hindi para sa inyo lang. Hindi para ipagdamot. Di ba sabi nga natin, Xerox yan, iduduplicate. Ngayon po, lahat ng 8 tao sa ilalim mo, direct downline mo, turuan mo kung paano kumita ng 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Automatic po ang income nyo nasa 800,000. So kahit 300,000 pa yung target mo, posible pa rin ako. Tanong ko po, meron po ba kayong goal? Meron po ba kayong plano? Meron. Ma'am, di ba may 7 ka po? 7. Ilan po yung active sa ilalim na nagdadala ng at least 6 sa isang buwan? Wala pa. Wala. O ma'am. Ako nga ang O ma'am, naghanap ito po yung challenge ko sa iyo. Ito po yung challenge ko nga sa iyo, ma'am. Ba? Kulang pa sa training. 2. Basic. Busy. Muna. Balik ka ulit. Sino? Sige, una. Downline mo po ba siya? Hindi. O, kuha ka ulit ng isang downline. Oy, gusto mo bang kumita ng 100,000? Ito yung natutunan ko kay Sir Jen. Diba? Tapos, tulungan mo po siyang ma-achieve yung goal niya. Alam niyo po, para maging milyonaryo ka dito sa business natin, don't focus on making million. Focus on creating millionaires. Kasi po, pag mas marami kang milyonaryo sa ilalim mo, automatic na yun. Automatic na yun. Diba? So, ganun lang ma'am. Back lang. Ulit. Oh, back na ulit Oo. eh. Diba? Reset mo lang. O, bumuo ka ulit ng walo. Ang hirap ko kasi sa numbers. Slow. Oh, okay na po ba? Nakuha niyo po yung 3R? Yes. O, ito po yung ano. Syempre, ting why. Bakit ako nag-networking? So ako po, ginagawa ko kasi, pag may kausap ko ako, tinatanong ko muna, "Hi, ma'am, kamusta po, ma'am Maritet? Pamilyar ka po ba sa networking?" Or, tanong mo, "Ma'am, meron po akong narinig na networking. Ano po ba sa tingin mo?" Ngayon, pag si ma'am nagbulalas ng sama ng loob sa networking, ibig sabihin, negative siya sa networking. Diba? Tapos ako, ang ginagawa ko, sinasabi ko, "Ma'am, kasi po, alam niyo po, 15 years old pa lang po ako, nag-networking ako." So pag sinabi ko, Kami mo, ano, wala. hindi, sabihin niyo po, "Ay, alam mo kasi ako ngayon, networking ang inaasal." Diba? Bakit? Oo. Kasi ma'am, ganito yan eh. Sa conversation, hindi pwede parehas tayo nagbabatuhan ng ano. Hindi tayo pwedeng parehas nagbabatuhan tayo ng ang gagawin mo, paunahin mo siya, palabasin mo ng sama ng loob. Pagka medyo humupa na, ikaw naman magsabi ngayon, "Actually, ako kasi ang inaasahan ko ngayon, networking." The reason why I can, ito po, importante, before kang kumausap ng tao, ma'am, ito po yung isa pala sa importante. Ano? Posture. Yan. Dapat nakaposture ka ng maayos. People are not joining the business. Ang mga tao po hindi sumasali sa networking. Alam niyo po kung ano yung sinasalihan nila? People are joining the people. Ah. Hindi po sila sumasali sa networking, sumasali po sila sa tao. Kaya. Diba? Kaya po kung yung posture nyo, parang piwitsugin, hindi po sila sasali. Ang nasa isip nila,
magiging ganun ka. Oo. Magiging ganun sila. Kaya po alam niyo, dami kong nakikita na networker, nagbibitbit po ng product, naka-plastic. Sabi ko, wag ganyan. Bili na lang kayo ng malaking bag, tapos ilagay niyo dun yung product instead na magbitbit. Bakit? Ang isip nila, para pala kumita ako, kailangan maglako din ako ng product. Ito po, sa posturing, dapat nagke-create ka ng impression na pag nakita, Impression. this is Kaya what I sabi want ko to nga, be. Kailangan sell mo muna yung sarili Diba? mo Oo. bago yung product. Diba? Pag nakita ka ba nila, ang isipin nila, ay, ganito gusto ko maging. Ma'am, ngayon po sa pagsasalita ko, sa pagkipag-usap ko po sa inyo, nasa isip niyo po ba na gusto niyo maging ganito? Siyempre. O pagka ganun ang na-create mo sa tao, sasali yung tao sa'yo. Tama po. Ay, importante yung posture. Ito po, pag sinabi kong hindi ako kumikita sa InGlobal, pag sinabi kong hindi ako kumikita, maniniwala po kayo? Hindi. Hindi. O, di ba minsan, sa mga gadgets na bit-bit mo, may kita na, oy, imposible naman na hindi to kumikita ng pera, di ba? Minsan sa forma po or whatever. When I started network marketing, wala po akong pera. Namin ko po sa inyo, naglalako po ako ng product sa Africa. Ikaw yung foreigner, ikaw pa yung naglalako ng product sa kalsada. Pero alam niyo po, nakita ko mali. Dapat naka-posture ako. Alam niyo pong ginawa ko dati, dinaan ko sa forma. Talagang naka-formal ako lagi para isipin ng tao, ay may pera to. Tapos ma'am, alam niyo po, nakikipag-meet ako sa Sheraton Hotel. Pero, ang ginagawa ko po ganito, ang public transport po kasi doon, motor. Wala po akong pamasahe sa taxi, motor. Pasakay ako sa motor, o kada ang tawag. Tapos ang gagawin ko po ma'am, may maliit na butas doon, kaibigan ko yung mga guards sa Sheraton. May maliit na butas po doon sa gilid. Doon po sa maliit na butas na yun ma'am, okay? Doon ako papasok, sa gilid yung parking. Tapos kunwari, galing akong parking lot. Tapos dahil kaibigan ko nga yung mga guard at saka foreigner ako, ang ginagawa po nila, kunwari binibit-bit pa nila yung gamit ko. Tapos pagdating doon, pag umupo ako kasi kausap yung ano, parang tingin, uy, ang bira, ina-assist pa ng guard. Diba? So medyo malaking tao. Tapos po alam niyo yung cellphone ko dati, China phone. Okay, China phone po. Alam niyo na uso dati sa Pilipinas yung mga China phone. Hindi ko po nilalabas. Number 1, pag hindi maganda cellphone, huwag mo ilabas. Hindi ko talaga nilalabas. Pangalawa, bukod sa huwag mong ilalabas, i-silent mode mo. Dito naman po sa Japan, medyo magaganda mga gadgets. Diba? Pero naka-silent mode po. Bakit? Isipin mo, pag tumunog yan, tunog lata, di ba? So lahat yun, talaga. Lahat po yun, ma'am. Pati po ako sa downline ko, tinuro ko po yan. Posture. Pati ko anong phone yung pipiliin. Sabi ko, instead na magpili kayo ng ano, China phone na mumurahin, ang gawin nyo, bili kayo ng ano, yung Nokia na Lumia 520 na black. Maganda, mukhang formal yung dating, mukhang okay, tas touchscreen din. Baso yan po lahat posturing. Kaya nga tanong, tapos ngayon po, medyo syempre medyo kumikita na. Kumbaga, kahit hindi mo nadaanin sa forma, alam na kumikita ako. Minsan po pag nakikipag-meet ako sa Pilipinas or kahit sa Africa, wala, naka-shorts lang ako minsan. Diba? Pero yung mga gamit na dala mo, mga branded talaga, doon pa lang may kita. So ano po, minsan iisip yabang lang eh. Hindi po yabang yun. That's what we call posture. Yung first impression, last time. Diba? Oh. Kaya nga po tanong ko, di ba kanina, pag sinabi ko pong hindi ako kumikita, maniniwala kayo? Hindi. Pero meron po naman, na kahit paanong yabang na kumikita sila, hindi ka rin naman makapaniwala. Yan ba mukhang kumikita ba yan? So lagi pong importante, posture talaga. People are not joining the business, people are joining the people. So pag naka-posture ka na, kakausapin mo na siya ngayon, doon mo na gagamitin yung 3R. Ay ma'am, ano po, Ma'am Maripet, kamusta? Halimbawa, ito, actual. Sabihin natin si ma'am, negative sa networking. Ha? Sabihin lang natin. Tapos ako po, pumunta ng Japan. Nagbakasyon ng konti, may training para sa networking. Oh, ma'am, kamusta po? Anong mo sa networking? Halimbawa, magbulala siya ng mga negative feedbacks niya about networking. Sabi ko, ma'am, actually po, hindi po kasi ako taga-Japan. Bakasyon lang po ngayon at may training lang din po akong gagawin dito sa Japan for networking company. So parang anong makikreate na impression? Wow, babakasyon Japan. Tapos, training, diba? So parang makikita nila na ibang status. Kumbaga, na-posture ko din ng maayos yung sarili ko. Sabihin ko, eto po ma'am, share ko lang sa'yo, baka pwede. Bakit ko napili yung networking? O ito lang po, 3R. ROI. Diba kasi po, pag scattered yung thoughts, pagka medyo masyado kang maraming sinasabi, hindi maaalala ni ma'am kung ano yung mga sinabi ko. Pero po yung 3 R, maaalala niyo po ba agad? Oo naman, ROI, residual income, tapos retirement. O pagtapos ko pong i-discuss ngayon yung why, ang next na tanong niya dyan, syempre pagka si ma'am, ang tatanong niya na sa akin, paano ba? Paano pala kumita dyan? O,
Ang how naman po, 3R ulit. Kaya nga 3R yung approach. Madali lang. Alam niyo po, lahat ng AAA members, kabisado po ito. Diba? Ito po yung basic ng AAA. Yung 3R. Ito po kasi yung namin. Kahit po, alam niyo kahit OPP, ito lang ginagamit ko. Pinaikot po ako ng AIM Global sa Pilipinas para mag-OPP. 3R lang. Hindi mo na kailangan masyadong madali nilang maalala pa. Ano po naman yung sunod na 3R? Yung goals. Ano yung goals natin? Simple lang po. Unang goal. Register. Tama ba? Alam niyo po, papa ko po, pastor sa Pilipinas. Minsan po sa church po namin, diba? Tinanong ko sila, sabi ko, sino sa inyo gusto mapunta ng langit? Siyempre lahat nagtaasan ng kamay. Wala naman pong ayaw mapunta ng langit. Diba? Tapos tinanong ko sa kanila, sino sa inyo yung gustong mamatay? Wala na sa ng kamay. Siyempre, wala. Sabi ko, paano kayo mapupunta ng langit kung hindi kayo mamamatay? Diba? Alam niyo po, nakita ko yung sense, pareha sa networking. Pag may mga bisita, pagka nag-OPP ako, sino sa inyo yung gustong yumaman? Lahat magtataas ng kamay. Tapos tanongin mo, sino sa inyo magre-register? Unti-unti bababa yung kamay. Parang ganun namatay. Oo. Diba? Sa sa networking, diba? Ganun din. Ba, hindi ka naman yayaman kung hindi ka muna lahat ng kagandahan na pinakita natin dito, hindi mo naman yan ma-maximize kung hindi ka post niya sa FB. Diba? Tapos, gusto mo dito po ma'am, mag-register ko muna. pag diniscuss ko po itong registration, doon ka na rin po dinidiscuss yung mga global packages, tsaka yung mga benefits. After registration, anong kailangan mong gawin? Pangalawa? Recruit. Nakuha mo ma'am. Napanood ko yung Kailangan, OPP niya. alam mo ron? Kailangan mag-recruit. Alam niyo po, 80% ng effort sa networking dapat nasa recruitment. Huwag sa benta. 80%. Huwag po kayong benta ng benta. Pag benta po kayo ng benta, hindi po lalago yung networking. Ang 80% ng effort dapat nasa recruitment. Kasi yan po yung magpo-promote ng leverage mo. Di ba ang target mo makakreate ng leaders? Paano ka makakreate ng leaders pag wala ka po ng downline? Downline mo na yan bago mo may convert ng leader. O di ba? Paano mo convert ng leader yan? So ang dapat, mag-recruit ka na mag-recruit. Pagka diniscuss ko po itong recruitment, doon ko na rin dinidiscuss yung direct sponsoring, tapos matching bonus. Tapos, yung last po, kailangan gawin, alam na ni Ma'am reorder. Ikaw, pati yung mga downline mo, bibili kayo ng bibili yung product. Paano Diyan, pag ayaw pagka bumili? diniscuss ko po to, Meron lang sa downline, di bumibili. Nag-registered lang, di bumili kahit minsan. pero mag-recruit, hindi din. Hindi rin. Oy. Natulog nurse Huwag year. kang pumili, okay lang, pero mag-recruit ka dapat. Bibili raw siya Ako, ngayong ma'am, year na to. never ko pa po na-experience Calendar. bumili. Calendar. Anong gagawin sa Walang points yun. Walang points yun. Ako po, Kaya ma'am, nga, gusto never ko ko na po, calendar. never ko pa po na-experience magbenta Namamahalan siya. ng product. Talaga? Never ko pa po na-experience magbenta ng Hindi, product. hindi nga. Pero recruit. nagtitake. Nagtitake ka. Ayun po, Kailangan through my GCs. Dami ko pong GC eh. So, gift check ko lang po. Opo. Yun lang yung mga tinitake ko na rin. Diba? Gumagamit po ako. Yung ano yun? Ano yun? Gift certificate po, yung fifth pair po natin. Ano yan, mga every Pag fifth fifth pair. pair, meron ka pong product, free products. So never ko pa pong na-experience bumili. Minsan po, bumibili ako C24. Tapos mga GC lang. Pero yung sabihin mong bumibili ka kasi nagbebenta. Pero may maintenance kapag ano ka na di ba? Dalawang C24 every month. Hindi ma'am, pag GC po, dalawang GC ka, automatic maintain ka na. Hindi, no. Ah, Pag pinasok mo yun, ganun. oo. Pwede rin siya Maintenance lang. maintenance eh. Yung GC mo. Ay, hindi ko Isang- alam yan. Basta May Alam points niyo po, kasi ganito siya. na lang, sa May points Saturday. yung product, Sa Saturday po kasi ma'am, saglit lang po yung ano natin. Oo. Saglit lang po yung ano natin, online training. Pupunta talaga. Mag-ano po tayo, mag-technical training din tayo. Bukas pupunta talaga ako. Ay, sa Sunday po. Sa Sunday din. Bukas pupunta Mag-technical training po tayo. Meron po ako dyan, DTC tutorial. Kasi wala talaga Tutorial ako po alam kung paano i-manage yung distributor tracking center nyo. Sige. DTC online. Tapos ma'am, si Ma'am Flor po pala magpo-produce po nun. Kasama po yun sa mga handout na kasama po sa training. Kasama po sa ano nyo, binayaran nyo pong ticket. Hindi sir, kasi ganito. Magpo-produce rin siya. So parang ano na po siya, booklet na. Ay, wow. Technical training sa booklet. Pero akin po yung module. Pero Kasama na rin yung module mo. yun nga po yung module ko. Pero hindi po ito yun Yung module po yun na technical ng paano gamitin yung distributor tracking center. I-manage lang. Yung syempre yung mga ganito hindi ko po sinishare talaga. Tapos, yan po. I-down So, niyo po, makikita
makikita niyo yung logo. Reorder, dyan ko na dinidiscuss yung uni level, stair step, repeat binary. Sa tanong ko po, madali bang explain? Madali, di ba? Naka-breakdown na siya. Yes. Kesa isabihin mo, ito yung benefit ng InGlobal. Una, may direct sponsoring, may matching bonus, tapos merong uni level. Minsan po nami-mix up nila yung uni level sa matching bonus. Hindi man. Mahirap intindihin. Pero pag bin-breakdown mo po, una, register ka muna. Pangalawa, recruit ka. Anong kikitain mo pag nag-recruit ka? Di ba? Tapos reorder. Anong kikitain mo pag nag-reorder ka product? At least alam nila, pag nag-recruit ako, ito. Pag nag-reorder pala ako, ito yung kikitain ko. So gusto ko kasi recruitment lang eh. Edi, makikita nila yung ito. Kasi commercial visa ka. So, wala Guess nyo po. So, ganun lang. Ma'am, sa tingin nyo po, madali lang ba i-discuss yung 3R, 3R? Konting familiarization lang, makakabisado nyo na, no? Ma'am Joy, sa tingin mo po? Madali. Madali, no? Madali lang. Tsaka Alam niyo po- may mga codes, ano na siya eh. Alam niyo po kung bakit naging mabilis yung grupo namin? Dahil dito. Alam niyo, ma'am, why? Pero madaling pick upin. Madaling pick upin ng downline. Madaling maduplicate ng downline. Pero sabi nga natin, kailangan ka mag-create ng you under you. So, paano ka makapag-create ng leader pag may mga kayang mag-present? Ma'am, pagka alam mo to, sa tingin mo ba kaya mo na mag-present? Huwag ka na mag-mention ng Ganun lang kasimple. Ayun na nga yung presentation mo networking. yun. Gawin mo. Pag nag-register sa akin. Kasi ito ba po GP. Ma'am Maripet, hindi lang po yan para sa mga member. Ito po yung na-observe ko, bakit bumilis ang grupo namin. Kasi po, meron po kaming mga prospect. Na pag-prospect namin, tinuro po namin yung 3R, 3R. Alam niyo po, nakuha din nila. Ang nasa isip tuloy nila, ganun lang pala kadali mag-discuss. 3R, 3R. Sasali na ako para ma-discuss ko na rin sa iba. So ito po, hindi lang naduduplicate ng downlines, nagiging strength din po siya ng prospect. So dapat po leaders meeting lang to, pero parang naging training na rin, no? Salamat. Thank So, you. ito po. Salamat. Pero ano po, i-discuss ko pa rin po to sa ano natin, sa big OPP na po. Pero yung bukas iba po, how to close big deals. Ang mga BP. Mga ano talaga to, investors, pag mayayaman na. Oo, meron nga ako isa eh. Pero ma'am, hindi niyo po sila dadalhin ha. Ang gagawin niyo po kayong umate para maano, or pag hindi po kayo pwede, downline po. Grupo niyo. Diba? Tapos, Ikaw. ito po. Sa Sunday Manonood mo po. ba yun? Sa Sunday po, online training. Kung ano po, ma'am, naka-record ka, di ba? Opo. Pwede po kayo mag-record, pero ano po, wag niyo na lang Meron i-share din muna ba sa share online. yung ano yun? Sa grupo niyo lang i-share. Paano mo i-approach? Yung, Yun na nga yun? ay ma'am, sa training po yun. oo. Paano i-upload sa training? Lahat po yung approach, yung po sa training ang ituturo ko po ma'am, 4 na C sa marketing. Ano yung C? Una po, contacting muna. Paano prospecting, practical prospecting. Saan kailan? Yan yan? Sa Big OPP. Sa Big Sa ano, OPP na. sa training. Sa umaga. Opo. Sa umaga. Hindi po, sa hapon. Ayun na yan. Ayun na Yung training na ibabagsak ko talaga yun. 4 na C. Una po ma'am, contacting. Paano muna bang prospect? Pangalawa po, connecting. Paano mo ngayon i-approach? Tapos pangatlo po ma'am, communicating. Communicate. Paano mo ngayon i-discuss yung business? Tapos po ma'am, pang-apat, closing. Kahit maganda ka magaling ka sa tatlo, pag hindi mo na-close, wala pa Hindi nga, rin. ito nga O ngayon po, maraming nako-close. Pero anong reason bakit hindi nako-close? Ang ituturo ko naman sa closing, ano yung mga misconception? Mga maling term na ginagamit natin kaya hindi natin nako-close. Yan po yung apat. Contacting, connecting, communicating. Meron naman, na-close mo na, mo na, naka-register. O dahil masyado ka maraming sinasabi, nawawala pa, di ba? Tapos biglang wala na. Biglang wala. Di mo alam Yun. nasa na. Ayun po ma'am. How to build. Yun yung sa how to build. Tapos pangalawa, how to boost naman. Yung Paano namang mag-goal set para hindi mawala yung mga downlines. Doon din po yun sa training. Kaya hindi po na iwahiwalay po. Kasi pag ito po lahat to, diniscuss ko pa sa training. Kulang yung oras Kulang na. yun. Kaya po Saturday may training tayo, Sunday may training tayo. So ano po, maasahan ko ba yung participation nyo? Andito ako bukas. Andito. Ikaw nandito ka bukas. O, ikaw na. Ito malapit din. Ikaw malapit. Yan, araw Kayo. Saglit lang po ah. Okay, okay. mag